Good evening mga minamahal na mga kapatid, kayo na mga suki namin sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Nandito na naman po ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, upang samahan kayo sa isa na namang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa isa na namang bahagi ng ating pagtatalakay tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. At aking binabati rin ang ating mga viewers sa Facebook, kayo na mga kaibigan dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And greetings also to our brothers and sisters in the Indonesia and Malaysia. I am very sorry I cannot follow your suggestion to speak in English. Dahil because here in the Philippines, English is not well known. We have many listeners here who do not understand very well English, although we all could understand little English. So, yan po ang aking masasabi doon sa mga nag-feedback na mga kapatid natin doon sa Indonesia na sana daw English na lang lahat para makaintindi rin sila. Pero pasensya na lang po sila. Babawi na lang sila sa ibang panahon. So dito po Taglish ang ating gagamitin, Tagalog at saka English. So binabati ko po ang lahat na ating mga tagapakinig, viewers natin sa FB at saka yung mga suki nating tagapakinig sa radyo. Nabati ko ang mga kapatid dito sa BMTS, yung mga dating tagapakinig, yung mga listeners natin dyan sa Lusakan, dyan sa Talisay, dito sa palibot po ng Kabatang, dyan sa Chaong, sa Candelaria, sa Riaya, dyan sa Lucena, maging dyan sa Santa Rosa, yung mga kapatid natin dyan. Good evening po sa inyong lahat. Yung mga kapatid naman natin sa Cavite, welcome din po kayo na makinig. At sana nakikinig na po kayo. So, sa ating pagpapatuloy mga kapatid ay tayo po muna ay manalangin. At hingin natin ang gabay ng ating mapagmahal na Diyos. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, sa gabing ito, nandito muli kami upang mag-aral ng inyong mga salita. Naasahan namin ang inyong gabay, ang tulong ng inyong banal na Espiritu, na siyang magbukas ng aming puso't isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na aming tatalakayin galing sa inyong mga salita. Ipagpatawad nawa ninyo ang aming mga kasalanan at sumaamin nawa po ang inyong pagpapala, kapayapaan at kaligayahan. Protektahan po din ninyo ang bawat isa sa amin na wala sanang madali sa coronavirus o sa sakit na COVID-19. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, mga minamahal kong mga kapatid, sa gabing ito ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At meron pa po tayong mga pagtutol na sasagutin ngayon hinggil sa doktrina ng ikapo. Dahil pinag-aralan po natin sa nakalipas na ang mga anak ng Diyos noon at ngayon ay dapat magbigay ng ikapo at mga handog sa Diyos na bukal sa puso at may kagalakan. Ito po ay isa sa mga kalooban ng Diyos na dapat gawin ng mga Kristiyano bilang kaanib ng sangbahayan ng Diyos. Okay. Sa kabilang banda ay marami pong grupo sa loob ng Kristyanismo na hindi naniniwala sa doktrina ng ikapo. Bagkus ay naniniwala sila na ang mga Kristiyano ay hindi daw dapat magbigay ng ikapo. Offerings lang daw po ang pwedeng ibigay, pero ikapo ay hindi daw dapat. Kaya marami tuloy sa mga Kristiyano ang nalilito at hindi alam kung dapat nga ba silang magbigay ng ikapo at handog
sa Panginoon o hindi na at handog na lang. Ito ang dahilan kung bakit gumugol tayo ng panahon sa pagsagot sa mga pagtutol sa layunin na ang lahat ay maliwanagan tungkol sa doktrinang ito at lahat sana ay dumating sa tamang pangunawa sa katotohanan na ang pagbibigay ng ikapu at mga handog ay bahagi ng kalooban ng Diyos na dapat gawin ng kanyang mga anak bilang pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kanilang kapwa, lalo na sa ating panahon ngayon. So, meron po tayong 5 pagtutol na pinag-aralan at sinuri sa nakalipas na 2 gabi. At ano po ang lumabas sa ating pagsusuri? Alam mo natin, lumabas po sa ating pagsusuri na walang sapat na basehan sa Biblia upang sabihin na ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat magbigay ng kanilang ikapu at mga handog sa Diyos. Ang mga pagtutol na ginagamit nila, ating natuklasan na pag-alaman na nakabatay lamang sa mga maling mga paniniwala nila tungkol sa biyaya ng Diyos, tungkol sa kautusan ng Diyos, tungkol sa kaligtasan, at tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Yan po. Meron silang mga masasabi natin na hindi tamang pangunawa doon o paniniwala tungkol doon sa mga topic na yon. Na yon ang nagiging sanhi kung bakit medyo prejudice sila, masasabi natin prejudice o kaya hindi sila sumasang-ayon sa doktrina ng ikapu, mga kapatid. So, nang dahil sa mga maling paniniwala na ito ay nagkaroon na rin sila ng maling unawa doon sa doktrina ng ikapu. So, hayaan ninyong sariwain ko muli sa inyong isipan ang mga maling paniniwala ng mga tumututol sa paksa ng pagbibigay ng ikapu. Okay, una, naniniwala sila na kaya pinag-iikapu ng Diyos ang Israel noon ay upang makuha nila ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. At kaya hindi kailangan ang pagbibigay ng ikapu ngayon ayon sa kanila ay sapagkat tinatanggap natin ang biyaya at kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Mali po ang paniniwalang ito dahil ang sabi ng Panginoon sa Malakias 3:10 kung bakit pinaliwanag niya kung bakit dadalhin ng Israel sa kanyang kamalig ang ikapu ay upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay at hindi upang makamtan nila ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. Yan po ang malinaw. Wala pong sinabi ang Panginoon na dapat na yung pagbibigay ng ikapu ay upang kamtan nila ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Mali po yun. Okay. Ikalawa, naniniwala sila na ang mga utos na ibinigay sa tipan ni Moses ay hindi umiiral para sa mga Kristiyano. Kaya't hindi po kailangan daw magbigay ng mga Kristiyano ng ikapu ngayong panahon. Ito po ay isang mali din na paniniwala dahil ang mga kautusan ng Diyos na ibinigay sa tipan ni Moses ay isinusulat ng Diyos sa puso ng mga anak ng Diyos sa panahong Kristiyano ayon sa Hebrews 8 verse 10. Kaya't umiiral pa rin ang utos ng Diyos sa panahong Kristiyano. Hindi tama yung sabi nila hindi na umiiral ang utos ng Diyos sa panahong Kristiyano para lang doon sa nakalipas daw. Hindi po tama yun. No? Ikatlo, naniniwala sila na ang utos ukol sa pagbibigay ng ikapu ay kasama sa mga kautusan ni Moses na tinupad at tinapos ni Kristo nang siya ay namatay sa krus. Ito po ay maling paniniwala din dahil ang totoo, pinag-aralan natin na ang tinapos ni Kristo nang siya ay namatay ay hindi ang kautusan, kundi ang ating mga kasalanan. Ayon sa John 1:29, si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Hindi po nag-aalis ng kautusan.
kundi nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay inalis na rin ni Kristo ang kamatayan na inihatol sa atin ayon sa 2 Timothy chapter 1 verse 10. Okay. Ikaapat, naniniwala sila na ang iniutos ng Diyos na dapat kukunan ng ikapo ay ang mga pananim sa lupa at mga alagang hayop lamang. At ang dapat magbigay ng ikapo ay ang mga magsasaka sa Israel lamang. Ito po, natuklasan natin na hindi na naman paniniwala kasi ito yung tinatawag na very literalistic interpretation of the law. Hindi nila kinoconsider yung tinatawag na the spirit of the law. So, bakit po ito ay mali? Dahil ayon sa halimbawa ni Abraham, ay nagbigay ng ikapo si Abraham ng mga bagay na hindi galing sa pananim at hindi galing sa alagang mga hayop, kundi galing sa samsam, sa gira na kanilang nakuha. Tinabasa natin sa Genesis 14 verse 18 to 20. Ayan. So, makikita natin doon na hindi lang pala yung mga pananim o kaya mga alagang hayop ang kukunan ng ikapo. Si Jacob ay nagbigay din ng ikapo sa lahat na ibinigay ng Diyos sa kanya na mga pagpapala. Hindi lamang ang galing sa pananim at alagang hayop. Ito ay ayon din sa Genesis 28 verse 20 to 22. Ang mga Israelita naman sa panahon ni Ezekias ay nagbigay ng ikapo sa lahat ng kanilang kayamanan. Ayon naman sa 2 Chronicles 31 verse 4 to 6. So hindi lamang ang mga galing sa pananim sa lupa, ang mga at alagang hayop ang pinagkukunan ng ikapo. Okay. So hindi rin totoo ang mga magsasaka lamang ng Israel ang hinihilingan na magbigay ng ikapo, sapagkat maging ang mga Levita na hindi mga magsasaka ay hinilingan din ng Diyos na magbigay ng ikapo ayon naman sa Numbers chapter 18 verse 25 to 30. So ang ikalima, naniniwala sila na ang utos sa ikapo ang utos sa ikapo ay sa lumang tipan at hindi daw ito na-reaffirm sa bagong tipan. Mali po rin ang pagpaniniwala na ito dahil napag-alaman natin na ang utos sa ikapo ay na-reaffirm ni Kristo sa bagong tipan. At nabasa po natin ito sa Matthew 23 verse 23. Ayon sa Leviticus 27 verse 30 to 33, ang ikapo ay sa Diyos. Pag-aarian ng Diyos. Sabi niya, akin yan. At ano ang sabi ni Kristo doon sa Matthew 22 verse 21? Sabi niya na ang mga sa Diyos ay dapat ibigay sa Diyos. Ayan. So napakalinaw na si Kristo mismo ay inaffirm niya na yung kine-claim ng Panginoon na kanya, dapat ibigay sa kanya. At dahil ang kine-claim ng Diyos na kanya yung ikapo, dapat nga ibigay sa kanya. Okay. So yan po yung mga 5 na tinalakay natin sa nakalipas. Ngayon, dadagdagan po natin, dadako tayo sa ika-6 na pagtutol. Ganito po yung ika-6. Sa wikang English, sabi, we don't have priests and Levites anymore. So, the command to tithe in order to support the priest is no longer valid. Yan, nakuha nyo ba? Sa Tagalog, wala na tayong mga pari at mga Levita. Kaya't ang utos na mag-ikapo upang suportahan ang mga pari at mga Levita ay hindi na wastong ipairal ngayon. Yan. So, tingnan po natin kung tama po ba itong pangangatuwiran na ito. So, ganito po ang aking sagot. Totoo na wala tayong mga pari at mga Levita sa iglesia ng Diyos ngayon. Tama po yan. Subalit hindi ibig sabihin na hindi na wasto na pairalin ang utos sa ikapo. Bakit hindi wasto yung conclusion na yon? Kasi kung hindi pairalin ang pagbibigay sa ikapo, masasalungat natin ang turo mismo ni Kristo na sa bagong tipan ay dapat pa rin na pairalin ang utos sa ikapo.
Meaning, kailangan pa rin ng ikapo na sa Diyos ay ibigay. Ibig sabihin na kailangan pa rin na kung yung pag-aari ng Diyos dito sa panahon ng bagong tipan ay dapat ibigay pa rin sa Kanya. Ang ikapo sa Kanya, kaya dapat ibigay pa rin. Kailan ka man nabubuhay, noon ka nabuhay sa panahon ng Israel o nabuhay ka ngayon sa panahon ng Christian Church, dapat ibigay mo yung sa Diyos. Basahin po natin dahil ito hindi natin nabasa ito sa kahapon tsaka sa nakalipas. Okay, Matthew 22 verse 15 to 21. Umalis ang mga Pariseo at nagplano sila kung paano mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Sinugo nila kay Jesus ang kanilang mga alagad kasama ang mga tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, alam naming ikaw ay totoo at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Hindi ka nagtatangi sa kanino man sapagkat hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano ang iyong palagay? Naaayon ba sa kautusan na magbigay kay Cesar ng buwis sa emperador o hindi?" Yan ang tanong nila, buwis ang topic. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang kasamaan. Kanyang sinabi, "Bakit ninyo ako sinusubukan, kayong mga mapagpakunwari?" Yan. So, sinusubukan lang pala siya doon sa ganon. Para bang pinapapasok siya sa butas para makorner nila. Okay? "Ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit sa buwis." Dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. Sinabi niya sa kanila, "Kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito?" Ayan. Sinabi nila sa kay Jesus, "Kay Cesar." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol naman sa Diyos." Ayan. So napakalinaw yung sagot ni Jesus. Meron tayong sinasabi dito ni Jesus na obligasyon sa dalawa. Obligasyon sa gobyerno sa lupa at obligasyon natin sa gobyerno sa Diyos. Kung ano yung nauukol sa gobyerno dito sa lupa na kung saan doon tayo naging mamamayan, dapat ibigay natin. Yun namang nauukol sa Diyos, dahil tayo naman din ay alagad ng Diyos, dapat ibigay din natin sa Kanya. So, yan po ang sinabi sa verse 21. Tanong, ano ang nauukol kay Cesar na dapat ibigay kay Cesar? Okay? Ito ay ang buwis na para sa gobyerno. Ito ang batayan kung bakit ang mga Kristiyano ay dapat magbayad ng kanilang mga buwis sa gobyerno. Dahil aral yan ni Kristo. Hindi yan huwag sabihin na aral yan sa lumang tipan. Dito sa bagong tipan ay iba. Hindi yun. Aral sa lumang tipan, aral din sa bagong tipan. Okay. Anong sabi? Kung ano ang nauukol kay Cesar, ay ibigay kay Cesar. Okay. Ito ang dahilan na si Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma. Basahin natin ang Romans 13 verse 6 and 7. Sapagkat dahil dito ay magsisipagbayad naman kayo ng buwis. Anong sabi ng dito sa bagong tipan? Magsisipagbayad naman kayo ng buwis. Yan, magsisipagbayad ng buwis. Sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Okay. Verse 7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Ayan. So, kung buwis ay nauukol sa pamahalaan at dapat na ito'y ibigay sa pamahalaan, ano naman ang tinutukoy ni Jesus na bagay na nauukol sa Diyos na dapat ibigay sa Kanya?
Sa lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos na pagpapala sa tao, ang ikapo ay inaangkin niya na sa Kanya. Kaya dapat lang na ibigay ito sa Kanya. Basahin po natin ang Leviticus 27 verse 30 at saka 32. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay sa Panginoon. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay para sa Diyos. Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para sa Panginoon. So yung ikasampung bahagi ay para sa Panginoon. Maging binhi o bunga ng pananim. Ibig sabihin, yun ay ginamit niya na sample, pero pinag-aralan natin kahapon na hindi lang limited dito sa nabanggit. Kasama pa yung ibang mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung ikasampung bahagi, yan ay para sa Kanya. Yan po ay malinaw sa talata na dapat natin ibigay ang ikapo dahil yan ay sa Diyos. Okay. Kaya hindi wastong sabihin na dahil wala na tayong mga pari ngayon na dapat suportahan ng ikapo, ay hindi na dapat ipairal ang utos sa ikapo ngayon. Hindi po tamang conclusion yon. Bakit? Dahil kahit wala pa yung mga pari at mga Levita ngayon sa church, pero meron namang ilinagay ng Diyos na kapalit ng mga pari at Levita. Okay. Saan po natin mababasa na meron din? Alam nyo, kung tumanggap sana itong mga Levita, magandang bagay. Kaya lang, hindi nila tinanggap si Jesus Nawala sila sa landas. Tumalikod po sila. Okay. Ngayon, ang Panginoon, nung itinayo niya ang kanyang iglesia, bilang yung iglesia kapalit ng Israel, kasi tumalikod na nga ang bayan ng Israel, hindi nila nagampanan ang pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Kaya, alam niyo ba kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa kanila? Napag-aralan natin sa nakalipas, baka hindi niyo maalala, pero paalala ko ngayon, na ang Israel noon ay ginawang pinakailaw dito sa sanglibutan. Mababasa niyo yan sa Acts chapter 13. Basahin niyo yon. Sinasabi po ni Pablo na ang bayan ng Israel ginawa na pinakailaw dito sa sanglibutan para sila ang magbigay ng ilaw o liwanag doon sa mga hentil. Pero hindi nila nagampanan yon. Kaya naalis na sila, hindi na sila kinilala na bayan ng Diyos. Yung gawain na pagiging ilaw dito sa mundo, binigay niya sa kanyang iglesia. Kaya mababasa natin doon sa Matthew chapter 5 na sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, kayo ang ilaw ng sanglibutan. So yung pong pinapagawa ng Diyos sa Israel noon, hindi nila nagampanan, tinalikuran na ng Panginoong Israel, ibinigay ngayon ang karapatan dito sa iglesia na sila na ang magiging ilaw. So, yung mga dapat ipangaral ng mga Israel noon na hindi nila ipinangaral, inilipat niya dito sa kanyang iglesia na sila na ang magbigay ng aral na yon. Okay. Basahin po natin sa 1 Corinthians 12 verse 27 and 28. Sila na yung kapalit ng mga pari at Levita nung araw. Kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. At itinalaga ng Diyos ang ilan sa iglesia. Una ay ang mga apostol, pangalawang mga propeta, at pangatlo ang mga guro. Kasunod nito ang mga gumagawa ng himala, pagkatapos ay ang mga kaloob ng pagpapagaling, at saka ang pagtulong. Inilagay din ang pamamahala at iba't ibang uri ng wika. Ayan. So, nandyan, may ilinagay ang Panginoon sa loob ng iglesia na mga tao na binigyan niya ng mga kaloob at tungkulin na sila ang magfa-function
gagawa ng paglilingkod na katumbas doon sa paglilingkod na ginawa ng mga pari at mga Levita nung araw. Okay, although it is not exactly the same, pero sila yung naglilingkod sa Diyos. Ephesians 4 verse 11 and 12. Maliban dito sa nabanggit ng mga apostol, propeta, mga guro at saka pamamahala, meaning administration, ay ano pa? Basahin natin Ephesians 4 verse 11 and 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ibanghilista. Itong ibanghilista hindi nabanggit doon sa 1 Corinthians, pero dito binanggit. At mga iba'y pastor. Dito may pastor, doon walang binanggit din na pastor, pero may pastor ditong inidagdag. At mga guro, nabanggit ang guro doon sa kabila. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So ano po ang inilagay ng Diyos sa iglesia? Na bali yon ay katumbas ng mga pari at mga Levita doon sa panahon ng Israel. Ilinagay niya ang mga propeta, mga apostol, mga guro, mga ebanghilista, mga pastor, yung mga nasa administrasyon, at saka yung sa pagpapagaling, masasabi natin na health department ng church, yung mga may kinalaman sa pagpapagaling. Meron tayong sa church, merong health department din, kagaya sa gobyerno. Meron tayong education department, kaya may mga guro. Meron tayong pastoral ministry, kaya merong mga pastors. Ayan. So, yun po, sila yung kapalit ng mga pari at mga Levita. So, yung ibibigay natin ng mga tithes and offerings natin, sila po yung gagamit. Ayan. Kaya, kung wala sanang ipinalit doon sa mga pari at mga Levita, maaring sasabihin natin na hindi na kailangan nga ang ikapu ngayon. Kasi sino naman ang gagamit? Nilalagyan, wala namang gagamit. Sabi doon, pagkain sa aking bahay, wala namang kumakain. Di bakit maglalagay ka doon? Pero kung meron din, kahit inalis yung mga pari at mga Levita, meron namang ipinalit na kakain, di dapat ituloy na magbigay para meron silang kakainin. Dahil kung hindi mo itutuloy na magbigay ng ikapu at saka mga handog, wala silang kakainin. Hindi sila ngayon magtatrabaho. Ngayon, kung hindi magtatrabaho itong mga pastor, hindi magtatrabaho itong mga ebanghilista, itong mga apostol at mga guro, ano nang mangyayari sa iglesia? Hindi lalago. Yan. Yan po ang concept doon. Kaya hindi tama yung sinasabi nila na porket wala ng mga pari at mga propeta ngayon, ay hindi na dapat daw magbigay ng ikapu. Okay. Ang totoo, pinakunukalan ng Diyos ang tungkol sa pagbibigay ng ikapu upang gagamitin bilang suporta sa mga tao na kanyang itinalaga para sa full-time na paglilingkod at pangangasiwa sa kanyang gawain dito sa lupa. Sa panahon ng Israel, ang tribo ni Levi ang itinalaga ng Diyos na mga siwa sa espiritual na pangangailangan ng kanyang bayan. Kaya't sila'y inatasan na gagamit ng ikapu at mga handog. Sa panahon ng Iglesia ni Kristo naman, pinanatili ni Kristo ang utos sa pagbibigay ng ikapu at mga handog. Dahil bagamat wala na ang mga pari at mga Levita, ngunit mayroon siyang mga taong itinalaga sa church na gagawa sa mga gawain na katumbas ng gawain ng mga pari at mga Levita sa panahon ng Israel. Ito ay ang mga apostol, mga ministro, mga guro, mga ebanghilista, yung mga binigyan ng mga katungkulan na mamahala at iba pang mga manggagawa sa iba't ibang departamento ng Iglesia ng Diyos. Sila po ang gagamit sa mga ikapu at mga handog na ibinibigay ng mga members. At maliban pa dito, bagamat walang templo na katulad ng templo sa Jerusalem ngayon, pero meron din naman mga anong tawag natin, mga simbahan. Yun ang katumbas naman ng templo nung araw na nangangailangan din ng tinatawag na expenses para ma-maintain. At lalo na doon sa mga pag-build ng mga churches at pag-maintain. Kasi pag hindi mo i-maintain yan,
madali lang masira. Saan kukunin? Siyempre, doon sa handog. Doon kukunin yung gagamitin para sa maintenance ng mga simbahan. Okay. Kaya importante din po yun. Okay. Ikapitong pagtutol. Ito naman. Sa English, sabi, the New Testament says we can just give whatever we want. The New Testament says we can give whatever we want. Ang ibig sabihin nito, yung kung ano yung pagbibigay daw sa New Testament is yung ayon sa ipinasya ng puso. Yan po. At ibig sabihin nila, gusto nilang palabasin na ang pagbibigay dito daw sa bagong tipan ay yung kusang loob lang at saka ikaw na ang magpasya. Wala na yung parang 10% ganyan. Pero tandaan po natin na although totoo naman na may nasulat, basahin natin yung nasulat na 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Okay. Ano ang dapat natin malaman tungkol dito? Okay. Ang patakaran na ito sa bagong tipan na ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso ay patungkol sa pagbibigay ng donasyon sa mga kapatid sa iglesia na nahihirapan. Huwag nating gamitin ito para sa lahat na mga bagay. Ito ay patakaran para sa pagbibigay ng alin? Donasyon. Yun po yung konteksto doon. Hindi mai-apply ito sa pagbibigay ng ikapu. Separate po yun. Separate. Pagdating sa ikapu, hindi mo nang ibibigay ayon sa ipinasya ng iyong puso, kundi ibibigay mo ayon sa ipinasya ng Diyos. Na sinasabi niya sa lahat ng mga ibinigay ko sa iyo, ang ikapu akin yan. Yung 9/10 yan ang sayo. Yan ang pinasya ng Diyos. Hindi tayo ang magpapasya doon. Yan po ang dapat natin na tandaan. So, hindi ito pwedeng gamitin patungkol sa pagbibigay ng ikapu. Yung pong sabi doon na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya ng kanyang puso. Ayan. Paano natin alam na ang patakaran na magbigay ayon sa ipinasya ng puso ay patungkol sa pagbibigay ng donasyon para sa mga kapatid at hindi ito aplikado doon sa ikapu? Alam natin dahil ito ang sinabi mismo ni Pablo sa unang bersikulo ng 2 Corinthians chapter 9. Si Pablo kasi sa panahon na iyan ay humihingi ng tulong para sa mga kapatid na nasa matinding pangangailangan sa ibang lugar, lalo na doon sa mga nasa Jerusalem. At sabi niya na sa mga kapatid, dito sa sinulatan niya sa Corinthians, na dapat magbigay sila ng kanilang tulong ayon sa ipinasya ng kanilang puso. At dapat kusang loob ang kanilang pagbibigay. Tama naman po yun eh. Basahin po natin ang verse 1 to 5 para malaman ninyo ang konteksto ng talata. Kasi pag na-out of context, siyempre magkakaroon tayo ng wrong interpretation ng verse. Basahin natin mula verse 1 hanggang 5. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Ano ang subject matter pala dito sa sulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9? Tungkol pala ito sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. So, ituloy natin. Alam kong handa kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Yan. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon. At dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Ayun. So pinagmamalaki daw itong ni Pablo, itong taga-Akaya na sinulatan niya dito dahil sila ay handa na tumulong sa mga kapatid. At dahil doon, ng pagkukwento niya doon sa mga taga-Macedonia, yung mga taga-Macedonia naman, na-encourage sila na magbigay din, na may kagalakan din. Kasi
Ganun pala ang ginagawa ng mga taga-Akaya. Tularan din natin. So, nagalak sila doon. Kaya pinapapunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pinagmamalaki tungkol sa inyo. At nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. So 1 year pa pala ito meron na siyang, ibig sabihin may unang sulat. Actually kung basahin niyo ang 1 Corinthians chapter 16, yun, yung unang instruction niya. 1 year apart pala yun. Yung 1 Corinthians at saka 2 Corinthians. Sa 1 Corinthians, nagsabi na tungkol dito sa tulong At naghanda na nga sila. Ayan. Kaya pagpatuloy natin. Kung may mga taga Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa, baka mapahiya ako at pati kayo. Siyempre naman, nakakaya, no? Na pinagmamalik ko muna sila ay handang tumulong. Pagdating doon, wala namang hinihandang tulong, edi mapapahiya lang yung nagmamalaki. Pati sila mapapahiya din. Okay. Kaya pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan. Kaya merong mga kapatid na pinaunan niya na punta muna kayo doon para paabisuhan sila. Para pagdating namin, handa na sila para hindi tayo mapahiya at hindi rin sila mapahiya. Yan. Upang layunin kung bakit may advance party na pinadala upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Ayun. So ano ang subject matter dito? Hindi naman ikapo dito Kung ang pinag-uusapan kundi tulong doon sa mga mahihirap na kapatid. Donasyon. Ang patakaran sa donasyon dapat kusang loob at gagawin mo yan na may kagalakan. So malinaw na ang patakaran na ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso ay patungkol sa pagbibigay ng donasyon o tulong sa mga kapatid na nangangailangan. At ito po ay madalas na ginagawa namin din tuwing kami ay naglilikom ng tulong para ibigay sa mga kapatid na nagkasakit, na aksidente o yung may namatayan. Madalas po yan nangyayari. At ito talagang patakaran na ito, ini-implement, dapat sundin yan. Kung magbigay tayo, kusang loob, ayon sa ipinasya ng ating puso, at gagawin na may kagalakan. Hindi yung may pagbulong-bulong, o kaya parang napipilitan, hindi po tama yon. Ngunit tandaan natin na ang pagbibigay ng tulong na kusa at may kagalakan ayon sa ipinasya ng puso, ay hindi ito bagong aral o bagong kaugalian para sa bagong tipan lamang, kundi ito ay aral pa noon sa panahon ng Israel. Ang gusto kasing ipahiwatig ng mga tumututol dito na parang itong patakaran na ito aplikado lang talaga dito sa bagong tipan. Kaya yung sa lumang tipan walang ganitong patakaran. Kaya huwag tayo doon sa bago kasi noon parang sa pilitan kasi ikapungay. Pero dito sa bagong tipan iba, hindi na sa pilitan kundi kung ano, at wala ng percentage kundi kung ano na lang ang ipinasya ng iyong puso. Hindi po mali kasi yung ganun na paniniwala. Noon pa man sa panahon ng Israel, yung pagbibigay ng talagang handog, talagang kusang loob yun at ayon sa ipinasya ng iyong puso. Malaki man ang ipinasya ng iyong puso o maliit, basta kusang loob, okay yan. Basahin natin. 1 Chronicles 29 verse 14 and 17. Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. Talastas ko rin, Diyos ko, na iyong sinusubok ang puso at nalulugod sa katuwiran. Sa ganang akin, sa katuwiran ng aking puso, ay aking inihandog na kusa ang lahat na bagay na ito. At ngayon, nakita kong may kagalakan ang iyong bayan na nahaharap dito, na naghahandog na kusa sa iyo. O nakita nyo?
yung palang pagbibigay ng offering na kusa at may kagalakan, hindi lang yan, patungkol dito sa bagong tipan. Maging noon pa, talagang ganun nga ang patakaran. So nag-exist, meron ito yung patakaran na ito, noon pa ay meron, ipinagpatuloy lamang yan ni Pablo na itinuro dito sa bagong tipan. Pero tandaan natin, yan ay tungkol sa mga pagbibigay ng handog at mga donasyon. Hindi po yan aplikado sa ikapo. At huwag gamitin yon na dahilan na sabihin na hindi na kailangan ang mag-ikapo. Bakit? Dahil malinaw po na ang paghahandog ng kusa sa Diyos at may kagalakan ay dati ng aral sa Israel noong una. Makikita sa halimbawa na nabasa natin ng mga mamamayan ng Israel ay nagbigay ng mga handog sa Panginoon na kusa at may kagalakan. Bakit? Dahil ayon sa talata, talastas nila na ang lahat ng kanilang tinatangkilik ay nagmula sa Diyos. Kaya dapat lamang na sila ay magbigay ng handog sa Panginoon ng kusa at may kagalakan dahil siya ang pinagmulan ng lahat na kayamanan nila. Okay, kung malaman lang natin yun, na lahat na kayamanan natin ay galing sa Diyos, ay hindi tayo dapat mag-complain o hindi mabigat sa ating isip na magbigay ng ikapu at handog. Because in the first place, hindi naman talaga atin yun. Galing din sa Kanya yun na pagpapala. Bakit hindi mo ibigay? Ang sabi niya, ibinigay ko sa iyo 100%, 10% yan, ibigay balik mo sa akin. Bakit? Anong dahilan na aayaw tayo dun? Paano kung hindi siya magbigay? O di lalong wala. Yun ang dapat natin isipin. At sabi ni Pablo na sa bagong tipan ay dapat ipairal din ang patakaran na ito ng pagbibigay ng kusa at may kagalakan. Kaya sang-ayon po kami sa sabi ng objector na dapat nating sundin ang pattern ng pagbibigay sa bagong tipan. Anong pattern na ito? Yung pattern ng pagbibigay ng donasyon at mga handog na dapat depende sa ipinasya ng puso. Sang-ayon po tayo dyan. Tama po talaga yan. Pero ulitin ko, hindi dahil tama yan, nasasabihin na walain na natin yung sa pagbibigay ng ikapo. Mali naman yun. Bakit mali? Dahil hindi talaga yan tama. Hindi dapat gamitin na rason upang hindi na ipangaral ang pagbibigay ng ikapo. Dahil napag-aralan natin kanina na pinapairal ni Kristo ang utos sa ikapo sa mga alagad niya sa ilalim ng bagong tipan. Saan natin natutunan yan? Kahapon natalakay ko yan. Kanina natalakay ko rin. Matthew chapter 23 verse 23. Ini-endorso ni Kristo yung pagbibigay ng ikapo. At sa Matthew 22 verse 21, sabi niya, ang sa Diyos ay dapat ibigay sa Diyos tulad din ng sa kay Cesar, dapat ibigay kay Cesar. Ano yung kay Cesar? Buwis, dapat ibigay ang buwis. Ano ang sa Panginoon? Ikapo, dapat ibigay ang ikapo. Yan ang aral ni Kristo mismo. Sino si Kristo? Siya yung mediator of the new covenant. Kaya dapat pakinggan natin yun. Kasama po yan sa bagong tipan. Okay. So, tandaan din natin na ang patakaran na dapat magbigay ng kusa at may kagalakan ay hindi lamang patungkol sa pagbibigay ng donasyon sa mga kapatid na nangangailangan at sa pagbibigay ng handog sa Diyos, kundi patungkol din ito sa pagbibigay ng ikapu. Anong ibig sabihin yon? Kahit ang ikapu ay hindi batay sa pinasya ng ating puso, kundi ito ay ayon sa ipinasya ng Diyos na kanyang bahagi sa mga pagpapala na ibinigay niya sa atin, ngunit dapat kusa pa rin nating ibigay na may kagalakan dahil ang ikapu ay hindi atin kundi pag-aarian ng Diyos. Akin ang ikapu, sabi ng Diyos. Kung hindi nga sa atin yun, di dapat maluwag nating ibigay sa Kanya. Dahil Kanya nga yun .
Yun po ang logic ni Pablo doon. So kung sino man ang nagbibigay ng ikapu na hindi kusa at walang kagalakan, ay hindi kaluluguran din ng Diyos. Kahit nagbigay ka, kung hindi naman kusang ibinigay mo, masama ang loob mong nagbigay, hindi ka masaya, ay hindi rin nalulugod ang Panginoon sa iyo yan. So hindi lamang sa bagong tipan mag-apply ang salita na God loveth a cheerful giver, kundi maging noon sa panahon ng Israel ay gayon din ang ugali ng Diyos. Ayaw po ng Diyos ang sino man na naglilingkod sa Kanya na napipilitan lamang at hindi kusa at walang kagalakan. Pansinin ninyo kung paano niya pinaliwanag ito sa Israel. Basahin natin ang Deuteronomy 28 verse 45 to 47. At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang sa magiba ka, sapagkat hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. At ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. O bakit daw, anong isang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon na darating ang sumpa sa bayan ng Israel? Sapagkat sila'y hindi naglilingkod sa Panginoon na may kagalakan at may kasiyahan ng puso. Ibig sabihin na mulat sa Paul, hindi talaga nalulugod ang Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya, ngunit hindi bukal sa kanilang puso at walang kagalakan. Ang gusto niya na siya ay paglingkuran ng kusang loob at may kagalakan. Kaya kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos, tulad ng pagbibigay ng ikapu at iba pang mga utos, dapat gawin natin na kusa at may kagalakan. Sa ganon, ang Diyos po ay malulugod sa atin. At ang paglilingkod natin ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Okay, ang huli na ang huli na pagtutol, banggitin ko lang ito, maiksi lang, dahil wala na tayong time. Sabi nila, medyo personal ito na objection. Ang mga nangangaral daw ng ikapu, mga taong mga mangangaral na mukhang pera. Medyo personal yung mga nangangaral ng ikapu ay mga mukhang pera. Pinipirahan lang daw nila ang mga members. Okay. Pero alam nyo, kasi sila, ganun kasi ang espiritu nila. Hindi nila kasi nasisilip talaga kung ano yung napaloob doon sa kautusan ng Diyos. Lahat ng kautusan ng Diyos na yon, may prinsipyo doon sa ilalim noon na yon ang saligan ng kautusan. Hindi naiintindihan ng maraming tao, kaya umaangal sila sa pagsunod na akala nila yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, pangpahirap lang sa kanila yun. Kaya itong ginagawa namin na bakit na binibigyan namin ng panahon na talagang linawin ang punto nito, ipangaral talaga at ipaintindi, dahil nga nami-misunderstood nami-misunderstood ng marami. Okay, basahin natin ano ba talaga yung prinsipyo sa ilalim na saligan ng lahat ng mga kautusan, 10 utos at saka yung mga lahat na mababasa natin na utos ng Panginoon diyan sa Biblia. Basahin natin Matthew 22 chapter 22 verse 34 to 39. Nagtipon-tipon ang mga Parisyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, sabi niya, ano po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. At ang pinakamahalagang utos, ito naman ang pangalawa. Ito ang pinakamahalagang utos. Yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo.
Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. O kasama na yun yung utos tungkol sa sa pagbibigay ng kapo. Yan, ang nakapaloob doon na prinsipyo ay walang iba kundi yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Ito, sukatan ito eh. Dito masusubok kung sino ang tunay na umiibig sa Diyos at kung sino ang hindi. Sa magitan ng pagsunod mo, yun ipapakita mo na ikaw ay mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa. Yun po ang dapat natin na maintindihan. Okay. Bakit pinapasunod niya yon? Bakit iniaaral na dapat sumunod tayo sa lahat ng mga kautusan ng Diyos? Gusto niya, lalo na ito, specific na lang natin ito sa pagbibigay ng ikapo. Alam niyo, ang Diyos ay pag-ibig. At ang ugali ng umiibig, mapagbigay. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi ng ibang mga commentators, you can love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. Pag ikay nagmamahal, talagang kung totoong nagmamahal ka, nagbibigay ka yan. Ang Diyos, mapagmahal, Diyos ng pag-ibig, kaya nagbibigay. Ultimo anak niya, binigay niya. Mga pagpapala, binigay niya. Araw-araw, binigay na ang mga pagpapala sa atin. Yan ang ugali ng Diyos dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Ngayon, gusto niya na yung ugali niya na yon maging ugali din natin ng mga anak niya. Kasi naipanganak tayo na makasarili. Makasarili na kung ano man ang bagay, gusto na atin, walang para sa iba. Yan gusto niyang mabago yun, yung ugali natin na masama na yun. Kasi pag tayo makasarili, walang mangyayari sa atin. Pangit ang magiging buhay. Hindi tayo maging masaya kapag tayo po ay makasarili, mga kapatid. Gusto ng Diyos na bigyan tayo ng mabuting buhay, yung mga mapayapa at masayang buhay. Kaya tinuturuan tayo na dapat mapagmahal at mapagbigay. Ayan. So, sa pamagitan ng pagsunod natin, pagbibigay ng ikapo at mga handog, kung ito po ay regular na ginagawa natin, magiging habit na natin ito, at later on, mapoporma, mahuhubog ang ugali natin na maging mapagmahal at mapagbigay. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari. Ito naman po ang gusto namin din na maging karanasan natin. Kaya, ipinangangaral namin ito. Iginigiit namin na dapat talaga tayo magiging magbigay ng ikapo at mga handog. Para sa ganon, pag nasanay na tayo, ma-develop natin yung tunay na pag-ibig na mapagbigay. At yon ang sikreto ng masayang buhay ng isang Kristiyano. Kaya ang mga kapatid, ayaw nyo ba na magbigay ng ikapo? Kung ayaw nyo magbigay ng ikapo at handog, ang mangyayari niyan, hindi nyo mararanasan o hindi nyo madedevelop yung pagiging mapagmahal at mapagbigay. Mananatili po tayo na sakim, selfish, makasarili kapag hindi tayo matuto na magbigay. Sa anong paraan kaya na ma-overcome natin yung selfishness? Ito ang itinuro ng Panginoon na paraan na hindi tayo manatiling maging sakim, kundi magiging mapagmahal sa kapwa, mapagmahal sa Diyos at mapagbigay, matulungin. At pag lahat ay nagtutulungan, subukan nyo kung lahat ay nagtutulungan ng mga Pilipino ngayon sa panahon ng crisis, lahat ay masaya. Pero kung ang lahat ay yung tawag doon, sakim, puro makasarili, walang gustong tumulong, magkakaproblema. Magkakaproblema tayo sa lipunan. Kaya ito po ang pinakamotibo. Hindi po dahil sa pera na iniaaral namin ito dahil gusto namin yung pera ninyo. Hindi po. Ang pinangangaral namin ito dahil ito ang itinuro ng Panginoon na dapat ipangaral, dapat sa kabuhayan upang mahubog ang ugali natin na magiging mapagmahal at mapagbigay na gaya ng Diyos na siya ay mapagmahal at mapagbigay.
Yan po ang numero uno o pangunahing motibo kung bakit ito ay iginigiit namin na dapat inunawain at isakabuhayan ng mga tunay na Kristiyano. Okay. So, lumampas na po tayo sa ating oras. Maraming salamat sa inyong pagtatyaga sa pakikinig sa ating ginawang Bible study. Ako'y natutuwa na pinagtiisan ninyo ang mahaba natin na pag-aaral at nawa ay nakatulong din ang aking mga paglilinaw, mga pagpapaliwanag sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, kami po ay nagagalak na nagkaroon kami ng ganitong pag-aaral ng inyong salita ngayon. Nilinaw po, naging malinaw po sa amin na kaya nyo po talagang ipinapasunod o ginigiit na kami ay dapat maging masunurin sa inyong mga kautusan kasama na sa pagbibigay ng ikapu at mga handog ay dahil gusto ninyo na kami po ay mabago ang aming pag-uugali, makopya namin ang ugali ninyo na mapagmahal at mapagbigay. Kaya tulungan niyo po na isapuso namin ang katotohanan na ito at gumawa kayo na may kapangyarihan na sa puso ng bawat isa sa amin, lalo na sa lahat ng mga nakikinig sa radyo at sa Facebook, na nawa ay matutunan namin ang prinsipyo na ito at kumilos ang iyong banal na espiritu nang sa ganon ay hindi namin kakalabanin ang doktrinang ito, kundi magpakumbaba kami, tanggapin, isakabuhayan, at balang araw masasabi nila na kung ano kayo, ganon din kami, at kayo ay magiging maluwalhati ang iyong pangalan ng dahil sa nakikita nila na ugaling mabuti na nahubog sa aming buhay. Ito ang aking dalangin para sa akin, sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat-lahat na nakikinig ngayon sa aming Bible study. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, dito po nagtatapos ang ating programa ngayon, Nagtinig ng Reformasyon. Tatapusin po natin ngayon at bukas na ulit tayo magkita-kita. Good night and happy listening bukas na naman. Thank you very much.